Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung napakagandang updates nitong si Nightcrow. So starting muna yung unang week bukas, 5:30 AM ng umaga hanggang 10 AM ng umaga pa rin. So ito yung first week ng event nila. So which is yung drop event. Ito yung week 1 nila. So starting yan ng June 11 hanggang June 24 guys. Itong 7 days check-in. Kita nyo naman, Morion, sana hindi to binabayaran mga boss. Kasi sobrang solid, 10 Morion, 6 na Papyrus. Since 100 days, siguro pamigay nila to. Kasi nakalagay naman dito, log in to Nightcrows to obtain check-in rewards. So hindi natin alam kung may bayad or wala. Sa tingin nyo guys, may bayad or wala. Pero the best na rin dito yung Forest of Training kasi napasok na kami sa FOT4. So magta-times 2 starting siya bukas. Okay? So including na rin dyan yung drop event. Ito, Holy Flame of 100 Days Crafting Request. So bukas pa lang, paldo-paldo na sa Diamond yung makakapag-farm. Starting siya sa level 36 above. Yan, when hunting master above level 14 Battlefront within the event period. No? So starting talaga sa Battlefront is level 40. Pwede rin sa Battlefront guys habang nagpa-farm ng insignia. So sobrang solid nito hanggang July 9 update guys. Oh. Holy Flame of 100 days can be obtained until July 9 lang mga bossing. So sobrang tagal para makapulot kayo nitong Holy Flame of 100 days. So kinakrap yan mga bossing para katulad siya ng nakaraan yung Holy Grail. Diba? So may dagdag siyang stats. Kaya kunin nyo yan guys kasi sobrang tagal ma-expire yun mga 2 months or 3 months ata or 90 days ba yan. Di ko tanda yung sa Holy Grail no? Okay? So, parang magkakrap ka niyan katulad nun dating event. Okay? So, yun yung first week, drop event na may kasamang forest training, tsaka check-in event. So, dako tayo dun sa second week, which ito na yung bongga, June 18. So, second week guys, June 18, ito na yung saktong 100 days nila. So, week 2. So, kung napanood nyo yung previous content, sinabi ko na to, no, regarding sa mga pre-rare glider. So, binanggit dito. So, nakalagay dito, check-in event ulit. Ayan, napaka-solid. Merong event commemoration award. So, codex yan guys kapag nilagay mo. Okay? Kung libre ba to, yung Clement second invitation, malalaman natin bukas dun sa Clement first invitation, di ba? Kapag libre siguro libre na lahat no mga boss. No? Sana naman, libre. Pero ito malupit yung 14 days check-in. Siyempre, itong 100-day commemoration balloon. So, ano ba yung stats niyan? Based dito sa core, guys, ito yung stats niyan. Experience gains 30%, damage reduction 4, skill damage reduction 5, and flight stamina 920. So, meron na kayong rare glider stats yan, mga boss. Experience gain 30%. Sobrang biblis na talaga yung level yung mga bossing. So, siyempre, meron ditong na tinatawag na Takore event. Alam niyo naman siguro sa Mirror, guys, kapag nag-combine ka ng epic to legendary, meron kang sureball epic, may chance na maging legendary. Basta yung failed combine, starting siya nung March. Nakalagay kasi dito March 12 hanggang June 18. So meron kang dalawa. Siguro may nabibili nito sa sa store. Matik yan kasi sa Mirror sineparate nila Meron sa shop, meron din sa libre. Okay? So sa tingin ko libre itong 14 days check-in na to mga boss. So yan, yung Takore event, alam niyo na yung mechanics niyan. Sinabi ko na yan nung previous content natin. Okay, so may mission completion event. Ayan, napaka-solid. May libreng Nightcrow gear. Ayan, mga boss, libre lang. Tsaka syempre yung mga brilliant armor refinement. So papatay ka ng 30,000 sa dungeon monster. Ayan, regular dungeon. Enhance lang ng 10 times. Attempt craft 5 times lang. May papyrus ka na mga bossing. Tapos, syempre, yung Land of Prosperity, mga boss. Ayan, times 2 na naman yung, Morion. Starting yan, guys, June 18, Baka bukas nyo simulan yan. Starting yan, June 18, mga boss. Pati ito. Okay, June 18 pa yan, mga boss, second week. Tapos, syempre, yung SOA event na napakalupit. So, magkakaroon ng bagong dungeon, itong Riverside of Liberty. So, 2 hours per day yan. Ayan, usage available for 2 hours per day. So hanggang July 2nd, so magkakaroon ng bagong dungeon na nakakapulot nung tinatawag nilang Feather of Ascension. Ascension pala, sorry. So ayan, mapupulot mo siya, pwede mo siyang ipalit sa SOA 10 times per
server. So, weekly pa yan mga boss. So, ibig sabihin 30 pieces. Kasi kung titingin nyo, June 18. So, first week, second week, third week hanggang July 1. Okay, 10 times per server guys. So, napaka-solid din. Meron din yung higher seal. Meticulous, syempre, makakapag-craft kayo ng aircraft. Kaso, meron na ang rare. So, ang hahanapin nyo lang doon ay makakuha kayo ng epic. Tsaka, ano naman, rare na magandang stat. Okay? So, ayan, may makukuha pa yung Accession of the Sky Talisman. Ito yung pwede mo ipalit. Kaso, ang problema, 3 minutes lang siya. For 30 minutes, basic damage to. Okay? So, ito, may Battlefront din na may mapupulot ding parang yung sa unang week, di ba? Meron din silang drop event dito sa Battlefront. So, pwede mo siyang ipalit sa yan, Nitro symbol. Yan, 8 times per server. Siguro ito yung stats. Yan. Napaka-solid din guys sa PBE. So, siguro ito na yung unahin ko kasi pang matagalan yan mga boss. Okay, hanggang July 16 yung effect niya, no? Halos isang buwan din. Tapos, higher seal din. Ayan, Golden Carving Knife 5 times. Golden Weighing Scale. So, napakaganda. Drop event din talaga, no? Napaka-solid talaga nitong si Nitro. Ayan, June 18, may pre-rare rider. 30 pieces SOA, yun yung magaganda mga boss. Tapos syempre, kung ito libre, napaka-solid din kasi meron siyang Nitro gear. So libre lahat, no? Napaka-solid. Libre kaya lahat yan mga boss. Dito ako nangangambi dito sa second invitation na to. Clemens second invitation. Sana naman, libre. Kasi sa third Clemens invitation, napaka-solid din. So ayan, may third pa guys. Starting to June 25, ayan. Nakalagay man, Clemens, third invitation, SOA, yung logo SOA, kasi SOA talaga yung makukuha mo. So, first day pa lang, may seal of advancement na 15 piraso mga boss. 5, 10, 15. Kaya overall, kung libre itong Clemens third invitation, 45 pieces na SOA bago mag-July 2. Okay? Tapos may Sancona Ruins, ayan, dungeon times 2. June 25 pa to mga boss, hanggang July 2nd. So, balikan nyo yung sinasabi ko kanina. So, per week tong event, no? Tapos, merong order. So, sa June 25 din yan, mga boss. Tapos, dito, yan, katulad lang naman din ng 10-10 yung refresh niyan. So, yan lang. Nagkaroon ng Sancona Ruins times 2. After mo mag-second advance, binigyan ka pa ng Sancona Ruins reward times 2. At saka maganda niyan, guys, hindi pa yan overall. Siyempre, ilan yung pinakita nila sa intro, di ba? 3 week. Okay, so sakto dito sa first, yung enhancement kailangan lang siguro dito. Syempre, kung gusto mo mag-collection, kailangan mo na magtabi ng enhancement. Pero sa umpisa, ibenta nyo na muna mga boss, lalo na kung may mga whaler, kasi dagdag diamond talaga yon. Yung sa pangalawa naman, ang importante dito yung sa rear glider, no? Napaka-solid nun. At saka syempre, yung araw-araw kang mag-grind dun sa bagong dungeon. Sa third naman, ipunin nyo muna yung Sancona Ruins nyo. Okay? So, ayan lang yung solid updates nitong si Nitro. Ayan na mga boss, yung inaabangan yung SOA event. 45 pieces. Kung libre nga yung sa third week. Sana libre yung sa third week para masabi natin na 45 pieces yung makukuha nating SOA. So, sa akin naman, kailangan ko na lang is 30. Ay, 40 pa pala kailangan natin or sabihin natin 39 kasi meron na akong 31 na bound. Okay? So, yun lamang guys, huwag kalimutan i-like, i-share itong ating video at i-follow yung ating FB page dyan, link sa baba. Kung may pang support kayo guys, baka naman. Okay? So, yun lamang guys, hanggang sa muli, keep grinding, paalam.